kapag hindi tayo nanindigan sa karapatan natin, sa harap po ng mga makapangyarihang puwersa ng lipunan, mawawala po ang karapatan ng mamamayan. Ang lahat po ng kapangyarihan ng pamahalaan ang gagaling sa mamamayan. At yun po ang aming iginigiit. Ang karapatan ay hindi pa pwedeng labagin, lalo na ng mga makapangyarihan sa pamahalaan. Ito ay dapat ginagarantiya, nirespeto, at pinapasiguro na hindi ito nalalabag, lalo na po na may hawak na kapangyarihan. That's the message kung bakit namin tiniis ang hunger strike, hunger protest for 7 days. Did you expect po na mapapalayo kayo before? Did I expect? What were your expectations? How are you feeling po? I'm okay, but my expectations, how do I feel now? Parang my expectations were, when you fight kasi the CPP, NPA, NDF, you have no expectations. You just embrace it and you just jump, and we were very ready to spend our holidays here away from our family. We were very ready to do that. And that's very important kasi pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin. And siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country. No? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan, napakadelikado nun sa isang demokrasya, lalo ang freedom of the press. Freedom of the press is where a lot of our freedoms rest on. In fact, where so many of our human rights rest on. So this is so important na ipaglaban ito. So maraming salamat sa mga kababayan natin na sinabayan tayo dito, at yung ang mga even the PMA graduates who issued that statement, no? Also, but basically what we've learned from this is what Eric just said, no? Ang kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan. At yung ginawa namin dito ay pag-aalay sa isang bayan na talagang worthy na ipaglaban. So, paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa, because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Ma'am, ang sabi kanina, parang the reason ko ba't nag-grant is because nung bumisita daw, apologetic daw yung inyong parang remorseful daw kayo. So, Hindi siya nagsulat, ako nagsulat. I never, it was Eric. So, they came kasi to us and said that you have to write a letter of apology before we release you, no? And I said no to that. But Eric felt naman, okay, go ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami ikinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag
ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at Estado. Yan ang counter-check sa power of the state and the government.